Tahimik ang gabi sa kwarto ni Lyra, liwanag lang ng desk lamp ang naglalaban sa dilim. Habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, napansin niyang parang masyadong matalim ang tingin ng kanyang refleksyon. Nagkibit balikat siya, sinubukang baliwalain. Ngunit biglang kumurap ang refleksyon, hindi siya kumurap. Napapitlag siya, tinapik ang mukha at sinubukang ngumiti. Ang refleksyon niya nanatiling walang ekspresyon, nanlamig ang kanyang balat at parang may bumigat sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay para hawakan ang salamin, ngunit nauna ang refleksyon niyang gumalaw. Inikot ng refleksyon ang ulo nito, parang nagbabantang ngumiti, at dahan-dahang umangat ang kamay nito na tila may gustong abutin mula sa loob. Napaatras si Lyra, nanginginig ang mga tuhod. Biglang nangitim ang paligid ng salamin at ang refleksyon ay tila lumalapit, dumikit ang mukha nito sa mismong likod ng salamin. Tama na, bulong ng refleksyon, boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi na gumalaw si Lyra, dahil ang refleksyon niya ngayon ang tanging gumagalaw sa madilim na kwarto.